Mahilig ka din ba sa halaman? Alam mo ba na hindi lahat ng halaman ay safe at ligtas? Mayroong mga halamang nakakawala ng boses hanggang sa mga stressful alagaan. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 halaman na dapat mong pag-isipang mabuti bago iuwi. Ang pang-7 sa listahan namin ay baka nasa garden mo na ngayon, pero hindi mo alam na toxic pala ito. Kaya naman kung interesado kang malaman ito, dapat mong mapanood ang video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang pag-aalaga ng halaman ay nakaka-relax. Ngunit may ilang mga halaman na nangangailangan ng ekstra na pag-iingat. Maaring dahil delikado sila sa mga bata at mga alagang hayop o kaya naman ay sobrang pihika nila sa kapaligiran. Narito ang 10 halaman na dapat mong pagtuunan ng pansin. Dieffenbachia. Ito ay sikat na indoor plant, pero ang katas nito ay nagtataglay ng calcium oxalate crystals. Kapag nakain o nadikit sa balat, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng bibig at lalamunan na nagiging sanhi ng pansamantalang pagkawala ng boses. Ang halamang ito ay delikado sa mga bata at sa mga alagang hayop. Kaya naman, ilagay ito sa mga lugar na out of reach nila. Snake plant. Bagamat itinuturing itong hard to kill, dapat mag-ingat kung may aso o pusa sa bahay. Ito ay toxic sa mga pets at maaring maging sanhi ng pagsusuka at pagtatae kapag nanguya nila ang dahon nito. Kaya naman, ilagay sila sa matataas na cabinet o floating shelves sa living room o bedroom kung ilalagay sila sa loob ng bahay. Fiddlehead pig. Ito ay kilala bilang drama queen ng mga halaman. Napakapihikan nito sa liwanag at tubig. Kapag nagbago ang temperatura o nalipat sa pwesto, mabilis itong maglagas ang dahon. Kailangan din itong punasan palagi dahil ang alikabok sa malalapad nitong dahon ay humaharang sa photosynthesis. Ang fiddlehead pig ay gusto ng maliwanag pero hindi direktang sikat ng araw. Ang sobrang sikat ng araw ay maaaring makasunog sa kanilang dahon. Kaya naman, ilagay sila sa mga lugar na mayroong humidity na temperatura, gaya ng banyo o itabi sa iba pang mga halaman. Calathea o prayer plant. Kung ikaw ay beginner, medyo hamon ito. Gusto ng Calathea ng mataas na humidity at ayaw na ayaw nila sa gripo o tap water na may chlorine. Madali silang mangulubot at matuyo ang gilid ng dahon kung hindi tama ang klase ng tubig na ginagamit. Kaya naman maging maingat kung nais mong mag-alaga ng ganitong uri ng halaman. Peace lily. Napakaganda nitong tingnan, ngunit ito ay moderate to highly toxic sa mga pusa at aso. Bukod dito, mabilis itong malanta o magtampo kapag nakalimutan mong diligan kahit isang araw lang. Upang manatili ang ganda ng mga dahon nito, kailangang regular itong diligan at ilagay sa mga lugar na di naaabot ng mga makukulit na mga alagang aso at pusa, lalo na sa mahihilig humatngat ng halaman. Oleander o Adelpha. Kadalasan itong nakikita sa mga garden o gilid ng kalsada dahil sa ganda ng bulaklak nito. Ngunit tandaan, lahat ng bahagi ng oleander ay nakakalason. Kahit ang usok mula sa pagsunog ng sanga nito ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan. Cactus at iba pang uri nito. Ang panganib dito ay physical. Bukod sa halatang tinik nito, may mga uri tulad ng Opuntia na may maliliit at halos hindi nakikitang tinik na mahirap alisin kapag bumaon sa balat. Mainam na ilagay ang cactus sa balcony o veranda. Dito pinakamasaya ang mga halamang ito dahil kailangan nila ng diretso at matagal na sikat ng araw. Poinsettia.
Sikat ang halamang ito tuwing Pasko, pero ang puting katas ay maaaring magsanhi ng skin irritation o pantal. Hindi naman ito nakamamatay pero masakit ito sa tiyan kapag nakain ng mga bata o alagang hayop. Ang poinsettia ay magandang pang-landscape sa garden, ngunit ilagay ito sa parteng hindi madalas dinadaanan o tinatambayan ng mga bata. Philodendron at Monstera. Parehong paborito sa aesthetic na dekorasyon, ngunit pareho ring naglalaman ng calcium oxalate. Mag-ingat sa pag-aayos o pag-proning ng mga ito. Mainam na gumamit ng gloves upang maiwasan ang pangangati ng balat. Alocasia. Katulad ng Calathea, mahilig ang halamang ito sa humidity at sensitibo ito sa root rot o pagkabulok ng ugat kung sobrang basa ang lupa. Kaya naman, mainam na ilagay sila sa mga lugar na may humid na temperatura o kaya naman ay regular na magmisting sa mga dahon nito tuwing umaga. Sila rin ay toxic sa mga tao at hayop dahil sa taglay nilang kristal sa dahon at tangkay. Kaya naman mainam silang ilagay sa mga lugar na mataas na di maaabot ng mga bata at hayop. Sa huli, ang pag-aalaga ng halaman ay hindi lang tungkol sa pagpapaganda ng ating paligid. Ito ay isang responsibilidad sa ating sarili, sa ating mga alaga at sa kalikasan. Ngayong alam mo na ang mga lihim sa likod ng 10 halamang ito, mas magiging kampante ka na sa iyong susunod na pagbisita sa nursery. Tandaan, ang tamang kaalaman ay ang pinakamabisang pataba para sa isang ligtas at malagong garden. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-click ang like at mag-comment sa ibaba kung alin sa mga halamang ito ang nasa bahay nyo na. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po. God bless.